Magandang araw po sa inyo lahat. Sa magsulo kayo ng Pinas naroon, sumati ng pagpapala para sa araw na ito. Pupugay po muli si Makatang Tambay na walang ibang punan kundi mga logic lamang ng buhay. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, pa-subscribe naman. Panoorin mo ano meron kay Makatang. Pero lagi naman tambay. Okay. Napasadahan natin yung minsan na-post ko sa TikTok ko yun ipinost. At nakaranas ako ng buzzer doon. Yung iba-iba kaya ang mga followers doon. Huwag ay madami-dami at saka nagko-comment sila, nag-react sila. At yung inipost ko doon tungkol doon sa pagsasampa ng kaso ng DOJ na inirekomenda nga ng Quadcom. Nasampa na ng kaso dating Pangulong Duterte at saka si Senator Bato at Senator Bungo. Ito nga may kinalaman dun sa extrajudicial killing nila at drug war nung panahon nila, nung panahon siya pang presidente. Nagtitle ako dun na sabi ko blessing in disguise yun sa dating Pangulong Duterte. Alam kong didiis din yung nag-react sa akin doon na parang ang dating sa kanya pinapaboran ko yung gobyerno ni Marcos na usigin si dating Pangulong Duterte. Parang yun yung dating sa kanya. Pero hindi niya marahil nalalaman pa o napag-isip-isip. Pero siyempre, maaaring sa darating maisip rin niya ito at malalaman din niya na ang pinagugutan ko nga nito dahil nga sa ito may demanda rito kaya inuusig na mismong justice system natin dito sa Pilipinas wala nang karapatan o hindi na lalakas ang loob na makialam ng ICC sa mga kasong ito ng dating Pangulong Duterte. At siyempre ito nga tinuturing nila o yung mga akusasyon nga na crime against humanity, sabi nila rito. Saka kung ano-ano pa yung mga heinous crime, siyempre diyan himasok diyan ang International Criminal Court. Pero dahil nga sa pinakita, nalalaman naman natin na nirekomenda na nga nasampan ito ng kaso para litisin. Kaya sinabi ko rin na blessing in disguise dahil mawawala na, hindi na uusigin ng ICC na katulad ng parating naririnig natin sa mga kritiko niya na darating na yung ICC. Simula kay Trillanes, nung darating na ito nung second quarter nung June. Tapos na nga, hindi ba magjajaman 2025 na wala pa rin. Tapos nagsabi pa si dating Supreme Court Justice na si Antonio Carpio na nung September darating na ito. Wala naman. Kaya nga halos natiyak natin na ang gusto lang talaga nila manggulo ng isipan ng mga tao na sa tingin nila maniniwala at madadala. Paninira nilang ito sa dating Pangulong Duterte. At ngayon nga, gusto kong patunayan nga rin sa nag-react na yun sa akin. Para dating sa kanya sang-ayon ako dun sa gobyerno na usigin si Duterte at papanagutin. Ito nga yung bilang patunay na totoo yung aking sinasabi. Bagamat wala naman akong kaalaman sa batas na katulad ng ibang mahusay na abogado yan. Unang-una yung pag-upload ko nito kumpara dito, ito'y bago lang. Isa itong abogado si Attorney Bueno. Pakinggan nyo, panoorin nyo. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng paglabas ng warrant of arrest coming from the International Criminal Court of Justice? Kung ako ang inyong tatanungin at base po sa aking naiintindihan, munting kaalaman tungkol dito sa international law at International Criminal Court of Justice, akin pong sasabihin na medyo may kalabuan na lumabas ang warrant of arrest laban sa dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte sapagkat nagkaroon po ng pagkilos ang ating pamahalaan na investigahan at possibly to file criminal charges against the former president. Ang sinasabi kasi ng principle of complementarity
sa International Criminal Court na kapag ang isang bansa ay may pagkilos at may genuine effort, may seryosong pagkilos upang imbestigahan at sampahan ng kaukulang demanda ang isang tao o dating leader na nasasangkot sa extrajudicial killings sa mga krimen, ang International Criminal Court of Justice ay hindi dapat makailam. Ang basic idea dito kasi sa principle of complementarity ay this is a court of last resort. No, pinakahuli na yan. Sapagkat kung kumikilos at mayroon naman genuine effort, no matter how slow, kahit husad pagong ang ating pamahalaan. At yun nga natin na-check na kung nung una kumbagay ano ko lang to, kumbagay mga insight ko lang ito. Mga panahon nung nakaraan i-upload ko nga ito. Hindi pa naman gaano natatagalan. Kumbagay mga obserbasyon at saka pananaw ko. Pero ganun nga pala talaga. Kaya sana kung meron mang tumututol doon sa naipost ko na yun, matauhan na rin siya. Na hindi naman ako nagkamali o kung kaya kaisa ako sa gustong managot o usigin sa dating Pangulong Duterte sa war on drugs nito at doon sa mga AJK na nangyari ng panahon nga niya.